May masabi lang daw si Katrina Ponce Enrile, sabi po ni Martin Andararo. Nagtatrabaho na siya mga kababayan mismo sa China-owned media company, China Global Television Network. The same network mga kababayan na nakipag-collab sa SMNI. Alam na ninyo yung intensyon. Yung mga kapartido, mga kababayan ni Mautigs, tuloy-tuloy na pong nagsisipagtalunan sa kampo ni Martin Romualdez. Talaga niya, Mr. Maravillas. Ito yung mga latest na balita ngayon, mga kababayan. Tuloy-tuloy ang paglubog ng bangka ni Mautigs. Sino naman ang Mr. Maravillas? Ang magugusto na magstay doon sa kanilang leader na parang nawawala na sa sarili, sabi ni Montolfo. Yun nga po, kaya naintindihan natin kung bakit mga kababayan nagsisipag-alisa na yung mga kapartido mismo ni Digong sa PDP Laban. Yan po ang balita ngayon, no? Published by Manila Bulletin, Duterte Party Executive declares unequivocal support for Romualdez. Talagaan niya, Mr. Maravillas. Palakas ng palakas yung team Marcos Romualdez. Palakas ng palakas po. Pati nga po sa trust rating. Performance in trust ratings, mga kababayan. Si Inday Sara po, palubog ng palubog. Siguro ito nakikita ng mga political leaders na dati kaalyado ng dating Pangulong Digong. Wala niyang kinabukasan dito. Palubog na niya itong bangkang ito. And in fact, doon po sa latest survey ng RP Mission, yung RPMD, pumantay na po yung performance and trust ratings ni Martin kay Inday. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dati, laging lamang po si Inday, lumampas na po, mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat man niya talaga, Mr. Maravillas, ganon. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez, talagang nandun sa sincero, na paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yan po, mga kababayan. Si Inday 78, 80 si PBBM. Si Martin po, 77% na. Statistically tayo. Matagal pa po, 4 years pa po, mga kababayan, ang 2028 presidential elections. Bumantay na agad si Martin. At sa latest ngayon, mga kababayan, sa Octapol, ito yung nirelease na result ng survey ng Octapol. 59% of Filipinos satisfied with Marcos admin governance. Bakit niya, Mr. Maravillas, 59 lang. Doon sa RPMD, 80. Iba-iba po yung pamamaraan nila. Yung mga survey firms, iba-iba yung pamamaraan. Pati yung number of respondents, mga kababayan, yung RPMD poll, 10,000 po yung mga respondents doon. Itong Octa Research siguro mga 1,200 lang. Pati yung mga other survey companies, ganun lang yung mga respondents po. Mas malaki yung RPMD. Iyan yan, Mr. Maravillas, naniniwala ka naman sa mga results ng survey yan na marami yung natutuwa sa performance ng ating administrasyon. Ito po ang patunay. Tingnan ninyo, inflation rate is slow down to 2.8% in January 2024. Lowest recorded since October 2020. Kita ninyo, mga kababayan. Ito pa sabi ng PNP, criminality down nationwide. Kaya hindi totoo po yung mga propaganda nitong mga minions na mga vloggers ni Pintamao na bumalik po yung criminality, pati yung droga dito sa ating bansa. Mga paninira lang po nila.
Tulad ng ginagawa ng kanilang amo, nandun sila sa paninira and all negativities. Ito po, based on records mismo. Mamaya lahat ito ibibigay ko sa inyo yung mga detalye po. Yung mga bilihin po, na may problema na nga ngayon yung Department of Agriculture po, mga kababayan. Kasi yung presyo ng itlog po, bumaba ng bumaba. Nananawagan na po sa publiko na kumain tayo ng itlog. Bumili ng itlog para hindi naman malugi po yung mga may-ari ng poultry farms dito sa ating bansa. I-highlight natin ito mga kababayan. DA calls on public to eat more eggs to address the oversupply in local production that has caused farm gate prices to go down to as low as 4 pesos each. Nakita ninyo? Pag bumaba pala po yung presyo ng mga pagkain tulad po ng itlog, problema din. Pag nga mataas yung presyo po, may reklamo yung publiko. Kasi hirap sila sa pagbabudget. Ngayon naman, pag bumaba yung presyo, may reklamo naman po yung mga farm producers. Kasi malulugi naman po sila. You see? Iba kita niya Mr. Maravillas sa mataas ang ratings ng Team Marcos Romualdez. Sige lang po ang trabaho nila. Focus lang sila sa trabaho. Tingnan ninyo itong balita dito mga kababayan. State colleges, universities get 27 billion budget hike. Grabe po ang pasalamat ng mga state universities kay Speaker Martin Romualdez. Because of that. Speaker Romualdez secures higher budget for 113 SUCs. The organization of the 113 state universities and colleges across the country thanked House Speaker Martin Romualdez for his landmark move of securing higher budget totaling 128.2 billion pesos, which is 27.3 billion higher than the originally proposed budget. Ayan po, mga kababayan, no? Paano hindi pumantay sa rating si, Tumaas ng tumaas, mga kababayan, yung performance and approval ratings ni Martin Romualdez. Pumantay na po kay Inday. Slowly but surely, mga kababayan, habang si Inday po, palubog ng palubog. Yung bangka po ng mga Duterte, palubog ng palubog, kaya abandon ship yung kanyang mga kapartido. Sumama na sila sa Team Marcos Romualdez. You see? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga kwentong yan, pati yung issue mga kababayan sa chapter change at bangayan ng Congress at Senado tungkol dito, pati yung pag-deny ni Martin Ardanar na inakusa po ni Katrina Ponce Enrile, anak ni Juan Ponce Enrile, na siyang nagpupundo dito sa mga anti-Marcos vloggers at ang pera galing sa China. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga controversies at tamang analysis na mga nagbabagang balita po dito sa ating bansa. At yung mga Marcos loyalist po na hindi pa naka-subscribe sa atin, i-subscribe na po ninyo itong ating channel para malabanan natin ang fake news at mga paninirang puri ng mga dilawang DDS na vloggers na pinupunduhan ng China. You see? Talagaan niya Mr. Maravillas, napakaraming mga Judas Iscariote dito sa ating bansa. Ang dami po. Ang daming mga taksil. You see? Pinagkakanulo yung ating bansa kapalit ng, you see? Ilang milyon kaya niya Mr. Maravillas ang dumadaloy galing sa China? I think malaki-laki mga kababayan. Imagine, nagawa nilang ipagkanulo yung sariling bansa.
At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercials. Mga commercial ads po para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco dito sa amin, Salbay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, pwede na kayo na pa-online booking po dito sa amin ng inyong mga ticket sa eroplano. Pati sa mga hotel po, nag-online booking po kami. May Paymaya kami rito at may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at Lanco Business Park, 3rd floor ng Security Bank, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. At ito po mga kababayan yung bagong product namin na binibenta rito. Legal po lahat ang ating mga negosyo rito. Galing po ito sa Korea. Ayan po, iGlow Serum. Whitening serum po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa anak kong architect. Before and now. Yan po. Dumiretso na lang kayo sa FB account ng aking anak, Chris Maravillas. 3 times effective, more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try lang po ninyo ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. So yan po ang source ng aming hanap buhay. Hindi po galing sa pundo na mula sa China. Mahirap na yung ganon mga kababayan. Nag-deny pala niya Mr. Maravilla si Martin Andanar. Siyempre, tulad ng China, kahit tarap-arapan yung mga ginagawa nilang mga katarantaduan dito sa West Philippine Sea, deny ng deny. O, di ba? Ganon. Like leader po, like follower, mga sinungaling. Kung sino yung iyong pinaglilingkuran, kung sinungaling yung inyong pinaglilingkuran, siyempre, birds of the same feather flock together. Ika nga, mga kababayan. Asa pa kayo? Sanay sila sa ganon? Asa pa kayo, mga kababayan, na magsasabi sila ng totoo? Ang communist minds, ganon po. Normal sa kanila yung magsinungaling. Pero anya Mr. Maravillas, may base ba yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile? Anak po siya, yan si Katrina Ponce Enrile, Cagayan Economic Zone Authority Executive Officer and Administrator. Si Martin daw mga kababayan ang nasa likod nitong mga anti-Marcos vloggers na sina Maharlika at Sasot. At ang pondo na dumadaloy mga kababayan galing sa China, si Katrina po, anak ni Juan Ponce Enrile, dating Defense Secretary. Yung network sa intelligence mga kababayan ni Enrile as sa Chief Legal Presidential Counsel po, napakalawak. So malamang sa malamang galing po sa
A1 information yung nakuha ni Katrina Ponce Enrile. Kaya niya yun po sinabi, alangan man magmarites lang po itong si Katrina Ponce Enrile. Anak siya ni Juan Ponce Enrile at sa karispetadong negosyante po ito. Itataya ba nito mga kababayan yung reputasyon ng kanyang pangalan at ng kanyang pamilya? Di ba po hindi? Pero siyempre, expected natin magdi-deny si Martin Andanar. Denial king siya ngayon. Marites daw po, chismis, fake news. So, sabi dito, I just found out Anya also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. They are being paid from China. Sagot ni Martin Andanar, A for effort at kunwari is Towns Defender. C for corned beef at Pure Foods pa rin ang the best para sa akin. F for fake news. Research lang ng konti para hindi mapahiya sa dulo at mabansagang mima lang. May masabi lang daw si Katrina Ponce Enrile, sabi po ni Martin Andanar. Nagtatrabaho na siya mga kababayan mismo sa China-owned media company, China Global Television Network, the same network mga kababayan na nakipag-collab sa SMNI. Alam na ninyo yung intensyon ng China. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit po yung istasyon ni Kibs, lahat anti-Marcos and pro-China propaganda yung maririnig po ninyo. Nakipag-collab po dito. You see? But anyway, konti naman lang po naniniwala sa kanila, mga kababayan. And in fact, pati yung mga kaalyado ng dating Pangulo, ng mga politiko, yung mismong partido niya, nagsipagtalunan na po. Ang latest ngayon, isang mataas na executive ng PDP Laban, lumipat na po kay Martin. Yan po, Duterte Party Executive declares unequivocal support for Romualdez. Kahit yung mga dating official po, mga cabinet secretaries po ni Maudigs, wala, inabando na po yung dating Pangulo dahil sa gustong windangin po yung ating bansa. Kontra sila mga kababayan sa Mindanao Independence na gustong mangyari po ni Digong. Sinupalpal yung dating Pangulo. Kasi nga po, sabi ni Montolfo, para ganyang wala na sa sarili. Di ba? Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, after na mura-murahin siya at tawaging bangag, may adik niya tayong presidente, ipigtuan niya yan ng fentanyl. Pero niya Mr. Maravillas, hindi ba yung legal, Presidential Legal Counsel ni PBBM, si Enrile, nagsabi, kahapon lang, kung ako anya, inignore ko na lang. Matanda na kasi po si Lolo Juan. Alam naman po ninyo, pag medyo matanda na, siyempre, gano'n na yung kanyang wisdom. Huwag mo na niyang patulan. Pero just the same, sabi nga natin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi lang niya yung facts. Kung bakit po, nagtatalak ng ganon po si Maudigs. Nakapagsalita ng ganon. And in fact, yung statement niya is a statement of concern. Hindi man po para siraan yung dating Pangulo, kundi para magpagamot. Di ba? Ito yung sabi po ni Enrile. Sabi dito sa Inquirer, Enrile on Marcos is responding to Duterte's claim, I would have ignored. Pasensyoso na po ngayon si Johnny Ponce Enrile. Yan ang sabi niya. Former Senate President Juan Ponce Enrile said, President Ferdinand Marcos Jr. could have just chosen to ignore the drug allegations made by his predecessor, former President Rodrigo Duterte. Ito yung sabi ni Enrile sa interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, why could it not happen for BBM? Why not the next one? Referring to kung bakit daw
Kinukumparar niya sa mga Aquino na naging presidente din, yung family. You live anya as long as I have, you see heroes become villains and then heroes and become villains again. Kaya yung mga naging hero po, di ba? Si Digong nanalo kasi hero yung tingin sa kanya ng mga mamamayang Filipino. Binoto natin, including me. Pero nang tumagal po, nawala na sa sarili. Naging traitor na po, villains ang sabi ni Enrile. Pwede anyang maging hero, pwedeng maging villain. Di ba? Pero niya, Mr. Maravillas, tama naman na dapat i-ignore na lang kasi nawala na nga sa sarili. And that's the reason why, mga kababayan, kung bakit yung mga dati niyang mga kasama nagsipag-alisa na po. Inabando na po si Digong. Hindi nagustuhan yung kanyang mga sinasabi, lalo na dito po sa issue ng chapter change, na dati siya, mga kababayan, yung nagsusulong yan. Ngayon ayaw na niya. Tapos lalong na turn off yung mga mamamayang Filipino at yung mga officials niya dati, cabinet secretaries and governors, local officials, congressmen and senators na dating umalyado sa kanya, sumusuporta sa kanya, na turn off dahil sa gusto niyang windangin yung Pilipinas, gusto niyang ihiwala yung Mindanao. At lahat ng ginagawang ito, mga kababayan ng dating Pangulo, ang latay po kay Inday. Kaya pabagsak ng pabagsak yung ratings po ni Inday. But yung approval ratings po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pataas ng pataas, pati ni Martin Romualdez. Yan po ang sabi dito. Around 59% of adult Filipinos are satisfied with how the country is being governed by the Marcos administrations. Sabi sa results ng Okta Research Survey. The Tugon ng Masa Survey results show that 14% of adult Filipinos are dissatisfied with governance of present administration while 24% remain ambivalent. Yan na 14% po. Yan yung mga dati ng kontra, yung mga dilawan. At kasama na dyan yung mga DDS. Kita ninyo, napakaliit lang yung porsyento po. Yung mga Marcos loyalist po, at yung mga dating hindi sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta na sila ngayon. Nagustuhan nila. Kasi wala si President Bongbong sa politika. Ayun yung makisawsaw dito sa mga pang-aaway. Kahit siya inaaway, hindi siya nang-aaway. Tuloy lang sa trabaho. So napakaliit po ng mga supporters ng mga DDS. 14% lang po sila. Yun ang excess po sa boto ni Inday. Tama po? So sabi dyan, Okta said that across major areas, the performance rating of the current administration ranges from 53% to 71%. Halos parehas ng RPMD. With the highest in the National Capital Region NCR in Visayas, 71%. It also said that when it comes to socio-economic classes, the lowest performance rating of the current administration recorded among adult Filipinos, Class E, 40%. Itong Class E, yung mga pinakang mahihirap na po, na nalalason pa yung isipan nitong mga anti-Marcos. Yung mga anti-Marcos movements, yung mga na didinggoy pa nila, yung mga pinakang mahihirap po. Nagets na ninyo? Pero yung mga edukado at medyo umangat na yung pamumuhay nila kasi na-open yung kanilang pag-iisip. Tamaan niya si President Bongbong Marcos na dapat tigilan na yung mga negativities na mga pag-iisip kundi sumama na sa bagong Pilipinas. At ang bagong Pilipinas nagsisimula sa sarili na maging bagong Filipino po. Bagong Filipino mindset. Ano po yung bagong Filipino mindset? Kung ano yung iyong pwedeng magawa, gaano man kaliit na bagay yun. Tulad ng pagising lang po ng maaga para magtrabaho.
Hindi pagtapok ng basura sa maling lugar, sa kung saan-saan, paglilinis sa paligid, pagtulong sa magulang. Yon ang simula, mga kababayan, para sa pag-unlad. Tulad ng sinabi ng kanyang tatay, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ikaw ang idol natin, ang idol po ninyo, tulad ng nawawala sa sarili, walang asenso talaga po. Maririnig mo masasamang salita, pagmumura, pakikipag-away. Talagang wala pong mangyayari pag ganon. Kaya po, naisip ng mga Filipino ngayon, pati ng mga dating kaalyado po ni Pintamao, panahon na niya na sumama na sa Marcos, sa Team Marcos Romualdez, sa bagong Pilipinas. Tama ba? Further, sabi rito, only 4% of adult Filipinos in Class ABC express dissatisfaction. So napakaliit po. With the governance of Marcos administration, kukunti na lang po ang ayaw magbago, 4% na lang po. Across regions, the performance ratings of the current administration range from 17% to 75%, with the highest recorded in Central Visayas, followed by NCR, 71%, Zamboanga Peninsula, pati mga taga Mindanao, kumbinsido po, 73%, napakataas. Western Visayas, 69%, Eastern Visayas, 67%, Ilocos Region, 66%, in Northern Mindanao, 66%. Wala na pong makambig, sabi nga dito sa amin. Wala nang mahikayat yung Team Fentanyl. You see, sino po ulitin natin? Sino ba yung susunod doon sa taong nawawala sa sarili? Leader mo nawawala na sa sarili, then you will still follow. Ano yon? Ang ibig sabihin no, nawawala ka na rin sa iyong sarili. Yon mga kababayan, itong mga remaining minions. Yung mga vloggers po, ayaan na ninyo sila. Naghanap buhay lang itong mga vloggers nila, mga kababayan. Kasi, sabi ni Katrina Ponce Enrile, funded ng China. What? Santambak na mga taksil, pang sarili, mga kababayan yung iniisip. Hindi po yung kapakanan ng bawat Filipino, kundi yung kapakanan ng kanilang sariling pangangailangan. Malinaw na pa yung naririnig ninyong propaganda na dahil sa kanilang pagmamahal daw sa bansa. Naniwala kayo sa ganon? Pag naniwala kayo sa ganon na mga pananalita, na alam na ninyo na nagpupundo yung China, ang ibig sabihin nun, nawawala na rin kayo sa inyong sarili. Tama ba? Kaya yung Team Marcos Romualdez po, pataas ng pataas, spaghetti pataas, mantang yung Team Fentanyl po, pababa ng pababa, palubog ng palubog, abandon ship, sinking ship mga kababayan. Kaya nagsisipag-alisa na. Join na sila kay Martin Romualdez. Inabando na po yung nawawala sa sarili. Sabi yan ni Montol po nawawala daw, parang nawawala sa sarili. O sabi rito, a top official of the former President Digong, Partido Demokratiko Pilipino Lakas Laban ng Bayan, has declared in no uncertain terms his support for House Speaker Martin Romualdez, PDP Laban President Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, yung presidente na mismo, was among the many ranking congressmen who stood on the plenary floor Monday, February 5 to express their backing of Romualdez leadership. Paano hindi po sumunod? Si the little girl nga, si Lo Garci. Nauna nang sumumpa. O, diba? Sumumpa na kay Martin Romualdez po. Inabando na po si Inday na tinawag si Martin na tambalos-los. So, sumama na sa tambalos-los. Panalo, mga kababayan, si tambalos-los. Yung mga leader ng partido ni mismong presidente na ng PDP Laban, sumama kay Martin. Pumirma na sa resolusyon mga kababayan to express their backing of Romualdez leadership.
This expression of support were in connection with the House Resolution number 1562, which was adopted during plenary session. Although Alvarez's speech Monday was the shortest, it was still unequivocal in terms of his support for the House Chief. Jose Alvarez po, kinatawa ng Segundo Distrito ng Palawan, sabi niya, I firmly stand to support Resolution 1562 in the leadership of Speaker Martin Romualdez. Thank you. Nakita ninyo? So kitang-kita na ninyo mga kababayan ngayon pa lang, this early, kung sino yung magiging successor ng ating Pangulo BBM. Iyan ka na naman niya, Mr. Maravillas. Hindi ba ninyo nakikita ang mga palatandaan? Kasi po, saan ka ba sasama? Sa mga taong maganda, yung mga pag-ugali at may pangarap. At makikita ninyo, mga kababayan, hindi lang pangarap. Ginagawa nila yung kanilang mga pangarap para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. O di ba? Kaysa naman doon kayo sasama sa gustong paghati-hatiin po tayo. Gustong i-destabilize yung ating gobyerno. Gusto pong i-dismember yung ating bansa. Sasama ka ba doon? Di ba hindi? Sabi rito, the measure is titled Resolution Expressing Unwavering Solidarity in Support to the Leadership of the Honorable Speaker Martin Romualdez in upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of interparliamentary courtesy in undue interference in the performance of its legislative and constituent functions. Kaya sabi po ni Speaker Martin Romualdez, bring back anya interparliamentary courtesy. Ibalik natin anya yung pagrespeto sa bawat isa. Yung mga senador po, iilang senador na impluwensya po ng previous administration ng masasamang ugali. Diyan niya, Mr. Maravillas, kasama ba doon si Super Ate? Nadala na siguro po. And siguro sana tuluyan ng madala si Super Ate at magbalik loob siya, mga kababayan, sa kanyang pamilya. Kasi na-impluwensya po ng mga Duterte. Ngayon, binira siya ni Baste, despite ng kanyang pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa mga Duterte, nagawa siyang bastusin po. Sino palpal po? Tigilan mo niya yung paggagamit sa amin. Yung drama mo niya. Sabi ba naman ni Baste? Tapos sabi ni Super Ate, nagkausap na niya kami. Pero hindi ko na sasabihin pa. Kung ano yung kanilang pinag-usapan. Medyo nadala po. You see, saan ka nakakita na lahat ng sabi dito sa amin, pagkontinuar. Ginawa na ni Super Ate. Almost martir na. Almost isumpa na po ni Super Ate yung kanyang sariling pamilya. At pati yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez, inaaway-away na. O di ba? Pagkatapos, yun ang inabot niya kay Baste. Deserve niya, Mr. Maravillas, deserve. Deserve ni Super Ate. Deserve niya. Ito yung sabi po ni pinsan. Sigurado niya, patama ito kay Super Ate. Bring back interchamber courtesy niya. Yan po ang sabi ng Knight in Shining Armor. The shield of the President. Protector of the President. Sa possible impeachment po. Kaya gustong papag-resignin po. Nananawagan si Harimau sa Pangulong, palitan na daw po si Martin Romualdez ng mature at statesman. Yung mature at statesman sa inyo, si Inday at saka si Maudigs.
wag na lang po kung ganun ang klase ng mga tao na tinatawag ninyong mature and statesman, yung nawawala sa sarili at wala kang ibang marinig na pananalita kundi masasama, pagmumura, pagtantrums, yun ang statement sa inyo. Wag na lang po tawaging statesman kung ang ganyang klase. Mismong mga kasama ninyo sa partido PDP Laban, mismong presidente, umalis na. Kay Martin Romualdez na po. Nakita nila na hindi vindictive po yung Marcos Romualdez. Tutok lang sa trabaho. So yun mga kababayan yung laman ng House Resolution. Bring back interparliamentary courtesy. Yung pagrespetoan niya natin sa bawat isa, ibalik natin. Tigilan ninyo yung mga pang-aalipusta ninyo. So sabi rito, members of the House of Representatives on Monday closed ranks, passing a resolution condemning the Senate's confrontational tactics in calling for adherence to interchamber courtesy. They generally viewed as an attack on the integrity and honor of the chamber. The Senate's inquiry on the alleged bribery to obtain signatures for the People's Initiative for charter change that was pointing to the purported involvement of some lawmakers, particularly Speaker Martin Romualdez, in the process. The House members asserted that the resolution was a formal denunciation of the Senate's confrontational tactics and appealed that respectful dialogue and adherence to the norms of interparliamentary courtesy be reinstated to ensure that both houses work in harmony for the betterment of the people and the nation rather than engaging in unproductive and divisive conflicts. Kung ano-anong mga pinagagawa, mga kababayan, imbis itutok nila yung kanilang sarili sa mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa, inubos nila yung panahon sa kung ano-ano mga walang kwentang investigasyon. Di po ba? Kaya sabi ng mga congressmen, nandiyan na niya yung resolusyon sa inyo tungkol sa economic provisions. Kayo na yung mauna. In-approve na namin yan. Then we will just adapt. So ano pang problema nila? Di ba? Kaya sabi ng ibang mga congressmen, pumunta niya kayo nag-hearing pa doon sa Davao. Tumulong na lang kayo tulad ng ginawa ng Kongreso, ng leadership ni Speaker Martin Romualdez. Padala kayo ng tulong sa mga nasalanta ng flooding. Ayun, basag tuloy mga kababayan yung mga senador. Si Super Ate, nagising din, nagpadala na. At si Bato, sabi sa mga taga-media, ceasefire niya, ceasefire. Tulog na rin niya ako. You see? Gayahin ninyo yung mga senador. Gayahin ninyo. Huwag kayong na-engage sa ginagawa at na-insecure sa ginagawa po ni Martin Romualdez. Natural lang ito sa mga Marcos Romualdez po na hindi sila nagpapadistract sa kung ano-ano mga controversies. Sige lang ang tulong nila. At hindi lang yung pagtulong mga pagbibigay ng ayuda, pati yung trabaho nila sa Congress. Kaya nga po, tingnan ninyo rito sa balita, nagpasalamat yung mga state universities kasi dinagdagan yung kanilang budget. 27 billion plus. Ito po, state colleges, universities get 27 billion budget hike. Kayo dyan sa Senado, ang pinagagastosan ninyo, yung walang pointless investigation. Sige lang ang snack ninyo. Kain at away doon sa walang kakwenta-kwentang issue. Di ba? So ito yung ating dapat na i-highlight, hindi yung mga marites ninyo. Congress has approved a substantial increase of as much as 27 billion pesos for state universities and colleges for 2024 through unprogrammed funds. So with that, the Philippine Association of State Colleges, Universities and Colleges was granted an allocation of 128.2 billion
in 2004. Dinagdagan pa ng 27.3 billion. So it's higher than the originally proposed budget na. Among the beneficiaries of the budgetary increase according to PASOK President Tirso Ronquillo are the 1.85 million students enrolled in SUCs nationwide, 72,000 faculty and staff, and 50,000 job orders in contract of service workers. Yan ang matinong opisyal ng ating gobyerno. Di ba? Yung ginagawa ng mga legislation po ay yung mga nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Tuwan-tuwa po yung mga state universities and colleges. Nakatulong pa sa employment. Mag-hire sila ng 500,000 jobs or service workers pala. So nakatulong sa mga walang trabaho. O di ba napakaganda po? So sabi dyan, our sincerest thanks and appreciation for this substantial support, he said, acknowledging that the respective colleges and universities now have adequate resources to effectively perform core mandates of instruction, research, community engagement, and other public undertakings. Kamusta naman niya, Mr. Marabilia, si Inday? Si Inday, ang issue pa rin yung dati. Kontra sa People's Initiative. At busy sa kung ano-anong mga bagay na wala mang relasyon sa kanyang trabaho. Sige ang pangialam sa politika, mga kababayan. Pati yung mga policies ng ating administrasyon kontra na siya. Tulad sa peace process na wala po sa sarili. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit bumombolusok na yung kanyang approval ratings at trust ratings po. Pumantay na tuloy si Martin Romualdez. Adi, wow. So sabi dito, the allocation anya sourced from unprogrammed funds includes 20.1 billion pesos capital outlay for digital transformation or smart campus system for 7 SUCs, 7 billion for payment of free higher education deficiencies. In 2022, in 2023, 5.3 billion for the construction, completion, or rehabilitation of classrooms, dormitories for 40 SUCs. Di ba napakaganda, mga kababayan, yung ginawa ni Martin Romualdez? Also, 692 million pesos under the maintenance, operating and other expenses, MOOE, for the establishment and support of 22 SUCs that have a College of Medicine. 232 million pesos for the 2 million from the 2 million each across the board to all SUCs for capacity development on futures thinking in strategic foresight. 273 million for SUCs tulong-dunong program para lalong tumalino yung ating mga mag-aral. 115 million for the increase in carrying capacity of nursing health programs of 3 SUCs. 110 million under miscellaneous personal benefits fund for the implementation of the reclassification of faculty positions. 30 million as financial assistance to athletes and athletics programs of 16 SUCs, while 102 million pesos is allotted for personal services, 465 million for yearly MOOE, and 43 million pesos for capital outlay. Kaya grabe pasalamat po kay Martin Romualdez na mga state universities sa buong Pilipinas. 113 SUCs thank Speaker Romualdez for securing higher budget. So nagtaka pa kayo kung bakit yung mga taga-PDP Laban ay mismong sa presidente ng PDP Laban ni Digong, umalis na kay Digong, sumama na kay Martin Romualdez. Di ba? Yung sinasabi mo, Mr. Maravillas, na yung criminality, bumaba na nationwide. Bumaba na po. Huwag lang manggulo uli yung mga minions ni Digong. Di ba? Kaya po, PNP, criminality down nationwide. Kaya hindi totoo yung mga propaganda po ng mga anti-Marcos vloggers na funded ng China na bumalik yung droga at tumaas yung criminality sa ating bansa. Ito yung data mismo. Sabi po ni Acorda,
General Benjamin Acorda. The crime situation greatly improved as it registered 27.79% decrease in index crimes, or from 3,573 in January to February 2023 to 2,580 na lang po. 993 incidents in the same period in 2024. Bumaba na po yung crime index dito sa ating bansa. Ewan kayong nakikinig dito sa mga propagandista, anti-Marcos vloggers po. Sabi ni Katrina Ponce Enrile, balaan niya kayo kung makikinig kayo sa kanila. Pero sinasabi ko sa inyo, itong mga anti-Marcos vloggers, pinupunduhan kasi. At sabit si Martin Andanar na nakabase na sa Beijing. Pinupunduhan ng pera galing sa China. Similarly, sabi rito, Acorda said focus crimes plummeted to 27.78% or a decrease of 2,561 from 3,546 or 985 incidents compared to the same period in 2023. Acorda said the PNP has continued to stamp out crimes involving illegal drugs, resulting in the arrest of 4,823 drug personalities. Hindi po pinapabayaan yung drug war, pero walang tokang-tokang, walang EJK. In 3,993 operations, confiscating 359 million worth of drugs, of illegal drugs. Police operations against wanted persons have led to the arrest of 6,069 suspects, while efforts against loose firearms netted 709 individuals in the confiscation of 3,384 firearms. Likewise, Acorda revealed that in the fight against cybercrimes, 21 suspects were arrested in 12 entrapment operations nationwide in compliance with the search warrants to seize and examine computer data. Basag na basagan niya sa iyo, Mr. Maravillas, yung mga anti-Marcos vloggers. Tayo po dito, yung mga discussions natin, based sa data, based on facts. Hindi ko mga kung saan-saang sources na chismis po at mga paninira lang. Kasi pinupunduhan pala mga kababayan ang China, kaya sinisira yung ating administrasyon, yung gobyerno. Gusto nilang magkagulo-gulo tayo dito sa ating bansa. Huwag nating paintulutan po, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mga Marcos loyalist, kung kayo ay Marcos loyalist, huwag na kayong gaganon-ganon. At i-subscribe po ninyo yung ating channel para malabanan natin yung fake news na pinapalaganap na mga pinupunduhan ng China. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.